Mabilis ang ginagawang lakad ni Aliyah pauwi sa kanila. Sobrang bilis ang kabog ng puso niya simula nang malaman niya ang panloloko sa kanya ng kinakasama. Kanina pa siya iyak ng iyak pauwi galing sa trabaho. Maliban sa nalaman niya ang panloloko ni Yuri, ay nawalan pa ng trabaho si Aliyah. Hindi niya akalain na kaya siyang lokohin ni Yuri at talagang ang kaibigan niya si Monica ang kabit nito. Kanina pantulala si Aliyah, ngunit ang maaalala ang kambal na anak na sina Jeric at Jerica na nasa bahay nila, ay dali-dali siyang umuwi kahit hindi pa tapos ang kanyang trabaho, dahilan kaya siya nawalan ng trabaho. Mama! Umiiyak na tumakbo ang kambal papunta kay Aliyah na makita siya ng mga ito na bumaba ng tricycle. Agad nag-alala si Aliyah sa kambal at napakunot ang noon nito. Ano nangyari? Bakit kayo nandito sa labas? Sunod-sunod na tanong ni Aliyah sa kambal. Si Papa po, pinalis kami, Mama. May kasama po si Papa, tinapon niya po lahat ng gamit natin sa labas. Umiiyak na sagot ni Jerica sa ina. Dali-dali na pumunta si Aliyah sa bahay nila at doon niya na nga nakita ang mga damit nila mag-iina sa labas ng bahay. Sunod-sunod na katok agad ang ginawa ni Aliyah na makarating siya sa pintuan ng bahay nila. Buti na lang talaga at wala silang kapitbahay at sa liblib na lugar sila nakatira. Walang taong nakakita ng gulo na nangyari. Yuri, buksan mo ang pinto! Umiiyak at galit na sigaw ni Aliyah. Walang hiya ka! Ikaw na nagloko kaming palalayasin mo ng mga bata! Sigaw pa ni Aliyah at tuloy-tuloy sa pagkatok. Tumigil lang si Aliyah sa pagkatok nang bumukas ang pintuan. Ano ba? Galit na buliyaw ni Yuri kay Aliyah. Hindi mo ba maintindihan na ayoko na sa inyong mag-ina? Kunot noon na sigaw pa ni Yuri. Wala ka ng kwentang babae. Pare-parehas kayo ng anak mo. Gago ka rin! Umiiyak na sigaw ni Aliyah. Nasasaktan siya sobra pero mas nasasaktan siya bilang ina para sa mga anak niya. Pag-aari ko ang bahay na to. Kung may lumayas man dapat dito, kayo nang kabit mo yon! Buliyaw ni Aliyah at pinagtuturo ang babae ni Yuri. Wala akong pakialam sa'yo. Lumayas na kayo at huwag nang bumalik pa dahil wala na kayong lugar sa pamamahay na to. Buliyaw ni Yuri at mabagsak na sinara ang pintuan. Umiiyak na ng hina si Aliyah at napaluhod na bumagsak. Agad naman naramdaman ni Aliyah ang yakap ng mga anak niya sa kanya. Mama, na po, sabi ng anak niya si Jeric. Umalis na po tayo rito. Masama po si Papa, sinaktan niya po tayo. Dagdag pa nitong sabi na mas kinaiyak ni Aliyah. Pasensya na kayong mga anak. Hingi ng pasensya ni Aliyah sa mga anak. Wala nagawa si Mama. Tara na po. Yaya naman ang anak niya si Jerica. Umiiyak din ito. Hawak nito sa isang kamay isang malaking bag na laman ng mga damit nila. Nanghihina na tumayo si Aliyah at kinuha ang gamit sa anak. Hinawakan niya si Jeric na hawak naman ang kamay ni Jerica. Nagsimula na maglakad palabas sa mag-iina. Malayo sila sa syudad at puro kagubatan ang dadaanan nila. Gabi na at nagsisimula na ring umuulan. Kinakabahan ni si Aliyah para sa kaligtasan ng mga anak niya. Ma, umuulan na po! Sigaw ng anak niyan si Jeric. Agad silang tumigil mag-iina at kinuha ni Aliyah ang nag-iisa niyang payo. Ibinigay niya ito sa mga anak niya. Tsaka sila nagpatuloy sa paglalakad. Lumakas ang ulan at basang-basa na si Aliyah. Basa na rin ang mga anak niya, ngunit mas basa siya. Nanghihina na si Aliyah at gabi na talaga. Wala nang dumadaan na ganitong oras sa mga sasakyan. Tuluyan na nanlambot si Aliyah at naupo sa tabi ng malaking bahay. Hindi niya kilala ang may-ari ng bahay. Hindi niya rin ito napapansin noon, ngayon lang. Ma! Tawag ng mga anak ni Aliyah sa kanya, ngunit nanghihina na talaga si Aliyah. Inaapoy na siya ng lagnat. Mahina sadya ang katawan ni Aliyah sa ulan. Hindi niya magawa magsalita at nanlalambot na siya. Tulong po! Tulong! Sigaw ng kambal. Lumabas naman ang security guard ng malaking bahay. Mga bata, bawal dito! Sigaw nito, ngunit umiiyak na nagmamakaawa ang kambal. Tulungan niyo po kami!
Umiiyak na sigaw ng kambala. Sakto naman lumabas ang may-ari ng malaking bahay. Mabilis na pakunot ang noo ni Miko na makita ang dalawang batang umiiyak at basang-basa ng ulan. Napapikit pa si Miko na marinig niya ang malakas na kulog at kidlat. What's happening here? Kunot noon na tanong ni Miko. Kids, where's your parents? Tanong ni Miko sa kambala. Alam niya agad na kambal ito dahil magkamukha ang dalawang bata kahit magkaiba ang kasarian. Wala na pong malay si Mama, nilalagnat po siya. Umiiyak na sagot ni Jerica. Agad tumayo si Jerica sa pagkakaluhod at hinawakan ng kamay ni Miko. Hinila niya ito sa lugar ng ina. Nagulat naman si Miko sa nakita. Mabilis siyang lumapit sa ina ng kambal at binuhat ito. Bring them inside. Utos ni Miko sa security guard at binuhat si Aliyah ng walang malay at pinasok sa loob ng mansyon. Agad pinatawag ni Miko ang personal doctor na kilala niya. Inilapag niya si Aliyah sa kama niya at saka ibinaling ang tingin sa kambal nang umiiyak sa tabi ng ina. Hey kids. Malambing na tawag ni Miko sa kambal. I have spare clothes here. Maligo at magpalit muna kayo. Also, nagpaluto na rin ako ng sopas kay Manang. Kumain na ba kayo? Mahinahon na tanong ni Miko sa kambal. Umiling naman ang kambal bilang sagot. Salamat po. Utal na pasasalamat ni Jerica. Wala po kasi kaming tutuluyan. Natatakot po kami baka napano na po si Mama. Umiiyak na kwento ng bata. Wala yun. Simpleng sagot ni Miko at ngumiti sa kambal. Ria, pakisama ng mga bata magayos. Utos niya sa isa sa kasambahay niya. Agad naman sumunod si Ria at kinuha ang kambal at dinala sa kabilang kwarto. Bihis na si Aliyah ng simpleng bestida na puti. Si Manang ang pinagbihis ni Miko. Tumating na rin ang doktor na pinapunta niya. Naagapan naman ang sakit ni Aliyah. Miko, iho, punasan mo lang siya kada oras. Painumin mo rin ang gamot kada 4 hours. Kundi, pa rin bumaba ang lagnat niya, kailangan na siya dalhin sa ospital. Paliwanag ng doktor na ninang din ni Miko. Tumungo naman si Miko bilang sagot. Salamat po, Ninang. Sabi ni Miko at hinatid saglit ang doktor sa labas ng mansyon. Pinahatidan niya ito sa driver niya. Pagbalik ni Miko sa kwarto niya ay tulog pa rin si Aliyah. Nang silipin niya ang kambal sa kabilang kwarto ay tulog na rin ang mga ito. Take care of them. Pili ni Miko kay Ria at saka siya bumalik sa sariling kwarto kung nasaan si Aliyah. Naabutan naman niya roon si Manang na pinupunasan si Aliyah. Is she okay na? Magalang na tanong ni Miko sa matanda. Inapoy talaga ng lagnat ang batang ito. Sabi ni Manang at nilingon si Miko, nakatayo na ito sa pagkakaupo. Saan mo ba nakita ang babaeng to? Sa labas, Manang. Nagmakaawa yung kambal sa akin. Naawa naman po ako kaya tinulungan ko na. Sagot ni Miko, hindi niya mapigilan ang sariling hindi maalala at mapatitig kay Aliyah na wala pa ring malay. I hope she's okay. Sabi niya. Kaya mo ba siyang bantayan? Tanong ni Manang kay Miko. Matagal bago nakasagot si Miko, ngunit sa huli, tumango naman siya bilang sagot. Ikaw nang bahala sa kanya. Nagtabi na ako ng sopas, nandiyan sa tabi ng kama. Pwede mong initin yan, may sarili ka namang microwave dito sa kwarto mo. O sige na, magpapahinga na ako, iho. Bili ni Manang. Tumango na lamang si Miko at pinanood si Manang makalabas. Nang makalabas si Manang, ay marahan namang naupo si Miko sa tabi ni Aliyah. Hindi niya mapigilan ang sariling haplusin ang pisngi ni Aliyah. Parang napapaso ang balat ni Miko dahil sa init ang dala nito. What happened to you? Bulong na tanong niya kay Aliyah. You look innocent and beautiful. Where's your husband? Tanong ni Miko, akala mo'y may sasagot sa kanya. Bumuntong hininga si Miko at saka naglakad sa sofa niya na nasa gilid ng kwarto. Doon siya nahiga. Matagal siyang tumitig kay Aliyah hanggang sa nakatulog na rin siya. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Aliyah na magising siya. Ulo, mata, lalamunan at pati na rin ang paa niya ay damang-dama niya ang sakit ng mga yon. Napangiwi siya nang subukan niyang tumayo. Finally, you're awake. Tinig ng isang lalaki. Napalingon si Aliyah doon.
Doon nakita ni Aliyah ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama niya. Are you good now? Tanong pa nito. I'm Miko, by the way. Pakilala ni Miko at ngumiti na malaki. Nasaan ako? Nasaan ang mga anak ko? Ano nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Aliyah. Kinakabahan at natatakot siya. Mabilis siyang umahon sa pagkakahiga, ngunit agad siyang pinigilan ni Miko at marahan na pinabalik ulit ito sa higaan. Relax, baka mabinat ka. Sabi ni Miko. Nasa baba ang kambal, pinapakain ni Manang. Nakita ko kayo mag-iina sa labas ng bahay ko. You are unconscious while your twin is crying and begging, that's why pinapasok ko kayo sa bahay ko. Paliwanag ni Miko, kalmado at maayos. Pasensya ka na. Nahihiyang paumanhin ni Aliyah. Naabala ka pa. Sabi pa niya, hiyang-hiya siya. Naging abala siya kay Miko. No worries, mas gusto ko naman na ma-sure na safe kayo mag-iina. Sagot ni Miko sa kanya na may ngiti pa rin sa labi. Okay ka na ba? Gutom? Uhaw? Saan ka pala nakatira? Asan ang asawa mo? Sunod-sunod na tanong ni Miko. Mahinahon at kalmado naman ang pagtatanong nito. Ngunit hindi napigilan ni Aliyah ang hindi umiyak na maaalala ang nangyari sa kanya. Agad namang nabahala si Miko at marahan na nilapitan si Aliyah. Agad siya nag-alala na makitang umiiyak si Aliyah. Hey, did I ask something wrong? Nag-aalala lang ako. Nag-aalala na tanong ni Miko. Gusto lang naman niya magtanong lalo na wala naman siyang alam kay Aliyah. Wala naman. Utal na sagot ni Aliyah at pilit ang ngumiti. Naalala ko lang nangyari kahapon. What happened then? Tanong ni Miko. Seryosong-seryoso mukha ni Miko na gusto niyang malaman ang rason. You can trust me. I'll not judge you. Dagdag na sabi ni Miko. Pinalayas kami ng dating kinakasama ko. Wala kaming bahay, nawalan din ako ng trabaho. Sagot naman ni Aliyah. Tingin niya naman ay mapagkakatiwalaan niya talaga si Miko. Mabait naman ito at magaan ang pakiramdam ni Aliyah sa binata. May kabit siya at pinili niya ang kabit niya. Kaya wala kaming mapupuntahan mag-iina ngayon. Pagpapatuloy na kwento ni Aliyah. Kunot na kunot ang noon ni Miko habang nakikinig. Napakuyom ang kamay ni Miko dahil doon. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi magalit. That asshole. Bulong na sabi ni Miko, pero alam ni Miko na narinig yun ni Aliyah. He doesn't deserve you. Sabi pa ni Miko. It's okay. I can help you. Ngumiti si Miko at marahan na hinawakan ng kamay ni Aliyah. Nilingon ni Aliyah yon, tsaka nag-angat muli ng tingin kay Miko na ngayon malaki ang ngiti. You don't need to beg for that boy. Akong bahala sa inyo mag-ina. I can help you with your problem. Sabi ni Miko. Paano? Tanong ni Aliyah. You said wala kang trabaho. I'm looking for additional maid. Pwede ka magtrabaho dito. Dito manirahan kasama ang kambal. Ang problema sa akin yun. Mabaitan mo ng kambal at natutuwa ako sa kanila. Wala namang masama sa akin yun. Paliwanag ni Miko. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah sa narinig. Hindi niya alam kung seryoso ba si Miko. Sapat na naibigay nitong tulong sa kanila, mag-iina. Seryoso ka ba? Tanong ni Aliyah. Oo naman. Wala namang masama kung tumulong ako. My mom told me as long as I can help, wala masamang tumulong. Besides, you're going to work here. Hindi naman to libre. Pagtatrabahuhan mo naman. Sagot naman ni Miko. It's okay, Aliyah. You don't have to worry. Willing akong tumulong sa inyo mag-ina. Naiiyak na tumitig si Aliyah sa gwapong mukha ni Miko. Salamat. Naiiyak na pasasalamat ni Aliyah. Parang kahapon lang ay nahihirapan siya. Namomroblema para sa kanila mag-iina. Lalo na para sa kambal, ngunit ngayon, tila agad na binigyan siya ng tulong at solusyon ng Diyos. Dahil kay Miko, gumaan ang problema na meron si Aliyah. Isang buwan ang lumipas at halos 3 linggo ding nagtrabaho si Aliyah kay Miko. Maayos at mabait ang mga kasama niya sa bahay, maski ang mga ito ay natutuwa sa kambal. Halos 1 linggo muna siyang pinagpahinga ni Miko bago siya dito pinagtrabaho. How old are twins again? Tanong ni Miko kay Aliyah habang naglilinis siya ng opisina nito.
Si Aliyah ang naka-assign maglinis ng mga personal kwarto ni Miko, ayos din naman kay Aliyah yon. Turning 6 sila this year. Simpleng sagot ni Aliyah at ngumiti. Bakit pala? Tanong din niya kay Miko. The school are starting again. Do you think maganda mag-enroll sila? What grade? Grade 1? Sunod-sunod na tanong at sabi ni Miko, maganda ang ngiti sa labi nito. They deserve to go to school. Parehas silang may alam at magaling. Nakita ko silang mag-aaral isang beses. Dagdag na sabi ni Miko. Napaisip naman si Aliyah. Hindi nakapasok ng kinder ang kambal dahil lagi silang kinakapos sa pera. Malayo ang public school sa kanilang tahanan noon at hindi naman mabantayan ni Aliyah ang kambal at inasa niya ito sa walang kwentang ama ng kambal. Ngayon, nasa 6 na taon na ang kambal. Alam ni Aliyah na tamang edad na yon para sa elementarya. Don't worry, ako nang bahala sa expenses ng kambal. Sabi pa ni Miko. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah at umiling-iling. Hindi na. Awat ni Aliyah. Nahihiya na nga siya sa sobra-sobrang naitulong ni Miko sa kanya. At hindi naman obligasyon ni Miko ang mga anak niya. May naipon pa naman ako galing sa dati kong trabaho. May sweldo na rin naman ako natanggap sa'yo. Dahilan ni Aliyah. It's fine. It's for educational naman. Katwiran ni Miko. Don't worry, okay lang sa akin. Besides, marami na rin naman ako na-sponsor ng scholarship kaya wala lang sa akin kung pag-aaralin kong kambal. Paliwanag pa ni Miko. Natahimik naman si Aliyah habang titig na titig si Miko sa maamo at maganda mukha ni Aliyah. Sa totoo lang, ay gandang-ganda talaga si Miko sa maamo mukha ni Aliyah. Kung di niya una nakilala ang kambal, ay baka iisipin niya ay dalaga pa si Aliyah sa itsura nito. Sigurado ka ba? Tanong ni Aliyah. Hiya talaga siya pero grasya na mismo lumalapit sa kanya. Ayaw niya namang isipin ni Miko na ayaw niya sa mga tulong nito. Sa totoo lang, ay napakalaki nang naitulong ni Miko sa kanya. Kaya ko naman kasing pag-aralin ng kambal. I know you can, but let me help you. Sabi ni Miko at tumayo sa pagkakaupo. Nilakad ni Miko ang ilang agwat na pagitan nila. Tumigil si Miko sa paglalakad nang nasa harap na niya si Aliyah. Let me help you. I know you can and you are strong. But you can rely on me. I'm willing to help you, Aliyah. Malambing na sabi pa ni Miko. Sige. Sagot na lamang ni Aliyah at nahihiyan nag-iwas ng tingin. Kanina pa siyang tinititigan ni Miko. Hindi niya alam kung bakit. Nahihiya tuloy siya dahil baka napakapangit niyang tignan. Salamat. Sabi pa ni Aliyah at gumiti. Are you shy? Tanong ni Miko at nakangiting napangisi. Don't be shy with me. Ako lang to. Sabi ni Miko at pasimpleng natawa. Hindi naman no. Tanggi ni Aliyah at pilit na nilalabanan ng tingin ni Miko sa kanya. Kanina ka pa kasi nakatingin sa akin, may dumi ba ako sa mukha? Curious na tanong ni Aliyah. Wala naman. Simpleng sagot ni Miko na malaki pa rin ang ngiti. Maganda ka kasi, hindi ko na maiwasang mamangha sa'yo. Wala sa sarili na sagot ni Miko, nanlaki naman ang mata ni Aliyah sa sinabi nito. Ngayon niya na lang yata ulit narinig ang mga salitang yon. Ngayon niya na lang yata naramdaman na may taong nagagandahan pa pala sa kanya. Maski sa kinakasama na si Yuri pagkatapos niya mga anak noon ay wala na siyang narinig na magandang salita sa dating kinakasama. Madalas pa ay minamaliit siya nito. Huwag ka nga magbiro. Utal at nahihiyang sabi ni Aliyah. I'm not joking. Hindi alam ni Aliyah ang isasagot niya. Nahihiya siya dahil napuri siya ni Miko. Si Miko na sobrang gwapo, bait, tangkad at yaman. Thank you. Sagot na malamang ni Aliyah. Napangiti naman si Miko sa reaksyon nito. I'm telling the truth. Sagot ni Miko. You are beautiful. Dagdag nitong sabi. Pakiramdam ni Aliyah ay namumula na ang pisngi niya dahil sa sinabi ni Miko sa kanya. Labas na ako ha. Paalam ni Aliyah dahil hiyang-hiya na siya. Para siyang sasabog sa hiya. May tatapusin pa ako sa labas. Sabi pa ni Aliyah. Hindi na naghintay si Aliyah ng sagot mula kay Miko at dali-dali na siya lumabas. Agad niyang pinagsasampal ang sarili. Baliw ka na.
Sabi ni Aliyah sa sarili. Pinuri ka lang, tuwan-tuwa ka na? Inis na tanong ni Aliyah sa sarili. Mabilis inalis ni Aliyah ang iniisip at mga sinabi ni Miko sa kanya at tinapos ang ginagawa. Nang matapos niya ang ginagawa, ay agad na kinausap ni Aliyah ang kambal patungkol sa pagpasok ng mga ito. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa nalaman, hindi mapigilan ni Aliyah ang maiyak at matuwa na makita ni Aliyah ang reaksyon ng mga anak niya. Ngayon niya lang nakita ang sayang meron ng kambal. Laking pasalamat niya talaga na nakilala niya si Miko. Para itong anghel na pinadala ng Diyos para tulungan at iligtas sila mag-iina. Ilang buwan pa lumipas at mas naging ginhawa ang buhay nila mag-iina. Masaya at masagana lahat. Maski ang kambal ay nawiwili na kasama si Miko, na para bang hindi na hinahanap ng mga ito ang tunay na ama. Mga anak, okay lang ba sa inyo ang sitwasyon natin ngayon? Tanong ni Aliyah sa kambal. Nasa kwarto sila ngayon at handa na sanang matulog. Opo, Ma. Sagot ni Jerica. Ma, ang saya-saya po namin dito. Kita po namin masaya rin kayo. Ang babait po ng mga tao dito. Dagdag na sagot ni Jerica sa ina na may malaking ngiti sa labi. Oo nga po, Ma. Ganado na sagot ni Jerica. Ang bait po ni Tito Miko. Para po namin siyang papa sa totoo lang. Hindi po siya galit, mabait po siya sa amin lagi, tapos nakikipaglaro po siya. Ang bait at gwapo po ni Tito, Mama. Tuwang-tuwa na kwento ni Jeric. Napangiti naman si Aliyah sa mga sagot ng kambal. Niyakap ni Aliyah ang kambal. Masaya akong masaya kayo mga anak. Sabi ni Aliyah, nagiging emosyonal siya. Sobrang sayang nararamdaman ni Aliyah. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon. Ngayon na lang siya naging masaya. Simula na maging ina siya, ay kakaibang saya na ang nararamdaman niya. Noon parang may kulang. Ngunit ngayon na nakilala niya na si Miko. Si Miko na walang ibang ginawa sa kanila kundi maging mabait at matulungin. Si Miko na masaya tuwing kasama sila mag-iina. Si Miko na parang anghel na iniligtas silang lahat. Si Miko na nagpapasaya sa kanya ng sobra-sobra. May takot sa puso ni Aliyah. Takot na mahulog, takot na masaktan, takot na umasa, at takot na magmahal. Takot na maulit ang nakaraan. Dahil hindi manhid si Aliyah at hindi siya mangmang para hindi makaramdam ng kung ano, ngunit ayaw niya magulo ang pagsasama nila. Ayaw niya magulo ano man ang meron sa kanila. Marami pang takot siyang nararamdaman. Ngunit alam ni Aliyah, iba si Miko. Hindi katulad si Miko na nakaraan niya. Iba si Miko. Iyon ang sigurado na sagot ni Aliyah. Kinabukasan ay takan-takan na maaga nang umuwi si Miko galing sa trabaho. Nasanay na kasi siya na umuwi si Miko galing sa business nito ay gabi na, ngunit ngayon ay hapon pa lamang ay nasa bahay na si Miko. Mas ikinataka pa ni Aliyah nang bigla siya nitong ipatawag. May kasalanan kaya ako? Wala sa sariling tanong ni Aliyah at tinuro pa ang sarili habang naglalakad siya pataas. Ang alam ko naman wala. Baka may iuutos lang. Sunod-sunod niya nasabi sa sarili. Sunod-sunod na umiling si Aliyah at huminga ng malalim. Marahan siyang kumatok sa opisina ni Miko tsaka pumasok. Pinatatawag mo raw ako? Tanong agad ni Aliyah na makapasok. Ah, yes. Sagot naman ni Miko at gumiti. Hindi ka naman busy? Tanong ni Miko kay Aliyah. Hindi naman, natapos ko na namang magtrabaho ko. Sagot ni Aliyah at tuluyan na pumasok. Naupo agad si Aliyah sa upuan na nasa harapan ni Miko. Bakit mo pala ako pinatawag? Tanong ni Aliyah. Well, Mom wants to meet you. Diretso na sagot ni Miko. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah sa gulat. Hindi niya maintindihan bakit siya gusto makita at makilala ng ina ni Miko. Ha? Bakit daw? Tanong agad ni Aliyah, gulong-gulo siya. Bakit niya ako gusto makita at makilala? Aligaga na tanong ni Aliyah. Kinakabahan siya bigla. Hindi niya maintindihan bakit siya hinahanap. Natawa naman si Miko sa reaksyon nito. Chill. Gusto niya rin makilala ang kambal na. Kwento ko kasi yun sa kanya and she wants to meet you dahil doon. Paliwanag ni Miko.
Kailan? Tanong ni Aliyah. Wala naman nakikita si Aliyah na mali. Ngayon, kaya maaga ko umuwi. Diretso na sagot ni Miko. Nanlaki naman ang mata ni Aliyah at napatayo sa pagkakaupo. Seryoso ka? Gulat na sigaw na tanong ni Aliyah. Bakit ngayon mo na sinabi? Sunod na tanong ni Aliyah. Naaligaga talaga siya. Tumayo si Miko sa inuupuan at lumapit kay Aliyah. Marahan niyang hinawakan si Aliyah sa balikat at inupo ito muli sa upuan. Chill, wala namang mangyayaring masama kanina. Gusto lang kayo makilala ni Mom. Pagpapagaan ni Miko sa loob nito. Kasi naman nakakagulat ka. Reklamo ni Aliyah at gumuso. Wala man lang akong hinanda, wala naman akong prepare na kahit ano. It's okay. Gusto lang talaga kayo makilala ni Mom. Mahilig kasi si Mom sa bata na malaman niyang may tinulungan ako mag-iina at dito kayo nakatira. Agad siya lumuwas papunta dito. Paliwanag ni Miko. You don't have to worry. Wait, ayusin ko lang ang kambal ha. Paalam ni Aliyah. Kahit sabi ni Miko sa kanya na huwag na siya mag-alala, ay hindi mapigilan ni Aliyah ang hindi mag-alala. Ewan niya ba? Hindi niya maintindihan, takot na takot na sa iisipin ng ina ni Miko sa kanya. Naguguluhan tuloy si Aliyah sa sarili niya. Hindi naman niya kailangang paghandaan ang pakikipagkita sa ina ni Miko. Hindi naman niya kailangang mag-ayos o kabahan pero ewan ba ni Aliyah? Kabadong-kabado siya magpakita sa ina ni Miko. Yeah, sure. Pagpayag ni Miko. Tuwang-tuwa si Miko sa nakikita. Ngayon niya nang nakita si Aliyah magulat, mataranta ng sobra. Pinanood ni Miko si Aliyah magtatakbo palabas ng opisina. Napangisi siya at malaking napangiti. Damn this woman. Ngiting-ngiti niyang sabi sa sarili. Very pretty and cute. Hindi na napigilan ni Miko ang sarili. He really admires Aliyah so much. And seeing Aliyah are panicking right now dahil lang gusto itong makita ng ina niya. Iiling-iling siyang bumalik sa inuupuan at tinapos ang trabaho na dapat sa office niya ginagawa. Sa totoo lang, ay nagulat siya sa pagtawag ng kanyang ina kanina. Akala niya ay nagbibiro ito, ngunit ang masigurado ni Miko na lumuwas nga talaga ang ina niya, ay nagmamadali siyang umuwi. Ikinuwento lang ni Miko ang mag-iina sa sariling ina kanagabihan, kaya gulat na gulat siya na lumuwas ito para makilala ang mag-iina. Ni hindi niya alam kung ano talaga ang reason nito. Kinagabihan ay nakarating din ang ina ni Miko. Nung una ay akala ni Aliyah ay mataray ito o istrikto. Ngunit na makita ng ina ni Miko ang kambal ay tuwang-tuwa nito na niyakap agad ang anak ni Aliyah. Hindi napigilan ni Aliyah ang sariling matuwa, lalo na ngayon, nakita niya lang ang mga anak na parang may lola ang mga ito. Iha, can we talk? Tanong ng ina ni Miko na makalapit ito kay Aliyah. Sa sobrang tulala ni Aliyah na pinapanood si Miko habang kalaro ang kambal, ay hindi na niya napansin ang paglapit ang ina ni Miko. Opo, sagot ni Aliyah at gumiti. Sabay sila naglakad patungo sa sala at doon naupo. Nasa garden naman sila Miko kaya makakapag-usap silang dalawa lang. Tungkol po pala sa ng pag-uusapan natin? Tanong ni Aliyah. Ngumiti naman ang ina ni Miko sa kanya. Thank you for making my son happy. Nakangiting sabi ng ginang sa kanya. Ngayon ko na lang ulit siya nakitang masaya at ganado sa buhay. Dagdag na sabi pa nito. Po, bakit naman po kayo sa akin nagpapasalamat? Takang-taka na tanong ni Aliyah at bahagyang natawa. Natigilan lang siya nang hawakan ng ina ni Miko ang kamay niya. Seryoso ang mga mata nito. Simula nang dumating ka, sumaya ang anak ko. Seryoso na sabi ng ina ni Miko. Alam mo pa, matagal ko nang napansin na iba ang ngiti na meron sa labi ng anak ko. Tuwing uuwi siya, ang saya-saya niya. Namandama ko ang saya sa boses niya, then kahapon ka lang niya na ikwento. I knew it. May inuuwian ang anak ko at kayo yun. Kwento pa ng ina ni Miko. Po, pero katulong lang naman po ako dito. Sabi ni Aliyah, naguguluhan siya. Maybe, but I know my son. Hindi lang katulong ang tingin sa'yo ng anak ko. Sabi ng ina ni Miko. Hindi alam ni Aliyah ang sasabihin. But I'm not pushing you or pressuring you, okay? Paalala ng ina ni Miko. I'm just want to say thank you kasi finally ngumiti na muli ang anak ko.
Dagdag na sabi ng ina ni Miko. Malaki po na itulong ni Miko sa akin. Kuwento ni Aliyah. Kaya ako dapat po magpasalamat sa anak niyo dahil siya po ang dahilan bakit sumaya ang kambal ko. Siya rin po ang dahilan bakit naging maganda at masaya ang buhay ko. Ngiti-ngiti na sabi ni Aliyah. Dahil po kay Miko, para nagkarason po akong maging masaya at malaya. Tapos dahil sa kanya nagkaroon ng parang ama ang kambal, na kahit hindi niya kadugo ang mga anak ko, alagang-alaga ni Miko ang kambal. Pagpapatuloy na kwento ni Aliyah, kita niya na nakangiting nakikinig ang ina ni Miko. Kaya salamat po dahil pinalaki niyo po na maayos ang anak niyo. Dagdag na sabi ni Aliyah. Just stay with this side, please. Bili ng ina ni Miko. I'm okay with that, iha. Susubukan ko po. Sagot ni Aliyah, ayaw niya mangako. Mahalaga rin po sa akin si Miko pero hindi ko po sigurado kung magiging ayos kami o anuman po magiging mangyari sa amin. Pagpapaliwanag ni Aliyah. It's okay, iha. Nakangiting sabi ng ina ni Miko. I'm not rushing you naman, just be with him and make him happy. I'm okay with that, iha. Seryosong seryoso na sabi ng ina ni Aliyah. Matagal na patitig si Aliyah sa ina ni Miko. Agad siyang napalingon sa pintuan ng bahay nang marinig niya malalakas na halakhak ng kambal at ni Miko. Nang makita siya ni Miko na nakatingin ay malaki itong ngumiti sa kanya. Tila tumatakbo ang puso ni Aliyah sa sobrang bilis ng tibok ng puso nito. Titig na titig si Aliyah sa nakangiti at guwapong mukha ni Miko. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Miko sa kanila. Naupo si Miko sa tabi ni Aliyah habang ang kambal naman ay naupo sa tabi ng ina ni Miko. Mukhang seryosong pinag-uusapan yung dalawa. Sabi pa ni Miko habang nakatingin kay Aliyah. Wala naman. Ang ina ni Miko ang sumagot kaya nalipat ang atensyon ni Miko sa ina. Is she being your girlfriend ba, anak? Ngiting-ngiti na tanong ng ina ni Miko sa anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Aliyah dahil sa narinig. Ma'am, not yet. Sagot ni Miko. Napakunutan noon ni Aliyah dahil sa naging sagot ni Miko. Ngunit hindi na lang siya nagtanong. Stop asking question, ma'am. Sabi pa ni Miko. Tahimik naman si Aliyah na nakikinig lang. Fine. Sagot ng ina ni Miko at umirap. Anak, susunduin pala ako ng daddy mo so hindi ako dito matutulog. Sabi ng ina ni Miko. Mama la, babalik pa po ba kayo rito? Tanong ni Jerry, isa sa kambal. Napakunutan noon ni Aliyah sa itinawag ng anak sa ina ng amo niya. Mamimiss ka po namin. Sabi pa ni Jerry at yumakap sa ina ni Aliyah. Of course. Ngiti-ngiti na sagot ang ina ni Miko at niyakap ang kambal. I'm happy kasi I have a grandchild here, so babalik ako here. Talaga po? Tanong ni Jerica. Balik po kayo ha? Of course, mga apo, babalik ako rito. Ngiting-ngiti na sabi ng ina ni Miko. Napatitig naman si Aliyah kay Miko na nasa tabi niya. Maganda ang ngiti habang nakatitig sa kambal. Marahang nilingon ni Miko si Aliyah nang maramdaman ni Miko na nakatitig si Aliyah ay nilingon niya ito. Tanong ni Miko. Wala. Utal na sagot ni Aliyah. Matagal pa siya napatitig kay Miko bago siya nakasagot. Kabadong-kabado siya. Sobrang bilis na naman ng tibok ng puso ni Aliyah. Hindi ito ang unang beses na naramdaman ni Aliyah iyon. Maraming beses na rin at hindi siya mangmang para hindi malaman ang ibig sabihin noon. Alam ni Aliyah ang ibig sabihin na makinang sa sariling mata. Mga magagandang ngiti sa sariling mga labi at ang pagbilis ng tibok ng puso niya tuwing kasama at katabi niya si Miko. Gusto na niya si Miko. May nararamdaman na si Aliyah para kay Miko. Sigurado siya roon, ngunit kailangan niyang pigilan muna ang sarili. Takot pa rin si Aliyah. Takot siya dahil sa nakaraan niya. Takot siyang sumubok ulit, ngunit paano niya mapipigilan ang sariling umibig muli kung ganong kamahal-mahal naman si Miko? Hanggang kailan kakayanin ni Aliyah magpigil sa sarili, nararamdaman kung ganoon maski si Miko, hindi kayang pigilan ng sariling hindi ibigin si Aliyah. Aliyah chose to hide her feelings, para na rin sa katahimikan ng gusto niya, para na rin sa kinabukasan nilang mag-iina.
Ayaw itaya ni Aliyah ang maganda nilang pagsasama nila ni Miko pati sa kambal niya dahil sa pag-ibig niya sa binata. Kakayanin ni Aliyah magpigil para sa ikakaayos ng sitwasyon nila. Ayaw ni Aliyah itaya ang pinagsamahan nila ni Miko. Doon siya napangiwi at malungkot na nag-iwas ng tingin kay Miko. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang buwan na lumipas, wala namang nagbago sa pagsasama nila. Umiiwas lang madalas si Aliyah kay Miko para mapigilan at maitago ang sariling nararamdaman. Hinahayaan niya maging abala si Miko sa kambal niya. Ilang beses na siyang sinubukan lapitan at kausapin ni Miko, ngunit sa tuwing lalapitan siya ni Miko ay naiwas siya. Ginagawa ni Aliyah ang lahat para makaiwas kay Miko. Kailangan niyang pigilan ng sarili habang maaga pa. Kailangan ni Aliyah itatak sa sarili na amo niya si Miko at katulong lang siya nito. Wala nang iba, iyon lang. Manang, hindi pa po ba umuwi si Miko? Tanong ni Aliyah kay Manang. Gabi na at ngayon niya lang nakita na hindi umuwi si Miko sa tamang oras na. Tulog na rin ang kambal at matutulog na rin lahat sila pero hindi magawang makatulog ni Aliyah. Lalo na't hindi niya alam bakit hindi pa nauwi si Miko. Ngayon lang kasi nangyari ang ganitong senaryo sa kanila. Ngayon lang hindi umuwi si Miko. Ngayon lang ito hindi nagsabi kaya nag-aalala talaga si Aliyah. Anak, hindi Sagot ni Manang kay Aliyah. Matulog ka na at baka hanapin ka ng kambal. Malaki na naman si Miko, uuwi din yun baka may inaasikaso lang. Sabi pa ni Manang, ngumiti na lamang si Aliyah at tumango. Nang pumasok na si Manang sa kwarto nito ay nanatili muna si Aliyah ng ilang minuto bago nagpasyang pumasok na rin sa kwarto nilang mag-iina at matulog. Ngunit wala pa yatang ilang oras ng tulog ni Aliyah ay agad siya nagising. Nag-aalala talaga siya kay Miko, kung kaya't kahit madaling araw pa lamang ay lumabas siya ng kwarto nilang mag-iina at umakyat patungo sa kwarto ni Miko. Kumatok siya roon, ngunit walang sumagot nang makita ang hindi nakalak ang pintuan ng kwarto ni Miko, ay hindi na nagdalawang isip pa si Aliyah at pumasok na lamang siya. Doon niya nakita si Miko. Nakaupo ito sa baba ng kama habang nakasandal ang katawan nito sa bed frame ng kama. Mabilis kumunot ang noo ni Aliyah at nagtaka. Nang makitang may alak sa tabi ni Miko at may hawak itong baso, nakakatungga lamang nito. Miko. Mahina na tawag ni Aliyah. Napaharap naman si Miko sa kanya. Anong oras ka na nakauwi? At saka bakit ka umiinom? Sunod-sunod na tanong ni Aliyah. Mas nag-aalala tuloy siya, lalo na alam niyang hindi naman basta nainom si Miko kung wala itong dahilan. Dahan-dahang pumasok si Aliyah nang hindi magsalita si Miko. Isinara niya ang pintuan at nilakyon, lalo na baka magising ang kambal at hanapin siya. Ayaw niya namang makita ng kambal na ganito ang lagay ni Miko. Dahan-dahang pumasok si Aliyah nang hindi magsalita si Miko. Isinara niya ang pintuan at nilak iyon, lalo na baka magising ang kambal at hanapin siya. Ayaw niya namang makita ng kambal na ganito ang lagay ni Miko. Nang makapasok si Aliyah, ay sunod-sunod na lunok ang ginawa niya at huminga ng malalim, tsaka naglakas loob na naglakad papunta sa tabi ni Miko at naupo doon. Okay ka lang? Nag-aalala na tanong ni Aliyah. May problema ba? Pwede ka naman magsabi sa akin. Alam mo ba na, may naging girlfriend ako before? Biglang tanong ni Miko kay Aliyah at nilingon nito. Hindi naman nakasagot si Aliyah. Halata niya na may tama na ng alak si Miko sa itsura pa lamang nito. Siyempre hindi, because you never ask me. Hindi ka interesadong alamin ang buhay ko. Tunog nagtatampo, sabi nito. Napaawang ang labi ni Aliyah. Ngunit agad din niyang naitikom yon nang magsalita na naman si Miko. She was my first girlfriend. 4 years din kami. Akala ko siya na. Kasi I'm kind of ready to settle down that time, no? Nag-propose ako dun. Ting kami natapos lahat. Pagkukwento ni Miko, may pait pa rin sa boses nito. Bakit? Tanong ni Aliyah at hinayaan na si Miko magkwento. Ano nangyari? She said yes, but alaman ko, she's pregnant. Sagot ni Miko. Pumunot ang noo ni Aliyah. Buntis? O, bakit hindi kayo nagkatuluyan? Takang-taka na tanong ni Aliyah. Wala na naman sa kanya yon sa totoo lang. Kaya hindi siya nakakaramdam ng kung ano.
Kilala niya si Miko, may rason ito panigurado. Well, hindi ako ang ama. Simple nitong sagot. Tumawa ito at tinungga ang iniinom na alak. Nang makita ni Aliyah ang isang baso pa ay kinuha niya yon at nagsali na rin. Hindi na yata maalala ni Aliyah kailan ang huling inom niya. Nabuntis siya ng iba, kaya nakipaghiwalay ako. Dagdag na kwento pa ni Miko. Napainom si Aliyah ng alak. Hindi niya yata alam ang sasabihin, lalo na lalaki si Miko. Iba ito mag-isip sa kanya. Nasaktan ako syempre, minahal ko. Nalungkot ako kaya never na ako nag-try ulit. Pagkukwento ni Miko. Tapos ngayon, may nagugustuhan na ulit ako. Ayaw naman yata sa akin ng taong gusto ko. Seryosong seryoso na sabi ni Miko at tinitigan na mariin si Aliyah. Kinakabahan naman na nag-iwas ng tingin si Aliyah dahil doon. Mas napainom tuloy siya ng alak. Hindi niya maintindihan bakit siya kinakabahan. Ganoong wala namang binabanggit na pangalan si Miko. Anong pinaka-problema mo ngayon? Tanong na lamang ni Aliyah. Ikaw, Diretso na sagot ni Miko. Nanlaki naman ang mata ni Aliyah bago pa siya makaimik ay nakalapit na ng sobrang lapit si Miko sa kanya. Dahilan upang mas matahimik si Aliyah. Hindi niya alam ang gagawin sa totoo lang. Anong ako? Lakas loob na tanong ni Aliyah kay Miko. Hindi sumagot si Miko, bagkus may idinikit nito ng sarili kay Aliyah. Kinakabahan na umatras naman si Aliyah, ngunit ang wala na siya maatrasan, ay wala na siya nagawa dahil sobrang lapit na talaga ni Miko sa kanya. Ang mukha nito ay tapat na tapat sa mukha ni Aliyah. Isang maling galaw lang ni Aliyah ay mahalikan na siya ni Miko. Miko! Kabadong-kabado na sabi ni Aliyah at nakipaglabanan ng tingin. bakit mo ko iniiwasan? Seryosong tanong ni Miko. Amoy na amoy ni Aliyah ang alak sa bibig nito. Do you think hindi ko napapansin? Oh God, Aliyah. Lahat-lahat sa'yo napapansin ko the moment na I know you're ignoring me. Alam mo ba, anong ginawa mo agad niya sa akin? Inalala ko lahat kung may nagawa ba akong kasalanan o mali sa'yo. Emosyonal at seryosong-seryoso na sabi ni Miko. Lasing na talaga si Miko, alam ni Aliyah yon. Hindi maintindihan ni Aliyah ang sarili, ngunit nadadama niya lahat ang nararamdaman ni Miko. Hindi niya maintindihan ang sarili, parang may tama na rin siya ng alak. Hindi rin alam ni Aliyah ilang baso ba ang nalunok niya dahil nang kabahan siya kanina ay nagsunod-sunod ang lagok niya. Nang ilapit pa ni Miko ang sarili kay Aliyah, ay tila nawala ng hininga si Aliyah. Dikit na dikit na ang katawan nilang dalawa. Doon lang din napansin ni Aliyah na nagkapalit sila ng posisyon ni Miko. Nakaupo na siya ngayon sa mga hita ni Miko nang hindi niya man lang namalayan. Do you hate me? Hindi. Then, do you love me? Tanong muli ni Miko. Kalmado yon, ngunit damang-dama ni Aliyah ang pagmamakaawa sa tono ng boses ni Miko. Kung gaano siya kabilis sumagot kanina, siya namang ikinatahimik niya ngayon. Kabang-kaba na siya. Hindi niya alam kung sasagot ba siya. Natatakot siya sa magiging sagot niya. Aliyah, I really like you. No, I love you. Kayo ng kambal. Wala akong pakialam kundi ako ang tunay nilang ama. But I love all about them, lalo na ikaw. Seryoso na sabi ni Miko. Emosyonal na talaga ito. Dahan-dahan na inilapit ni Miko ang mukha kay Aliyah. Push me if you don't love me. Stop me if you don't like it. Dahil titigil ako oras na ipagtulakan mo ako. Ngunit oras na hayaan mo lang ako. Asahan mo hindi ako papayag na matapos ang gabing ito na walang tayo. Seryosong seryoso na sabi ni Miko. Bago pa makasagot si Aliyah, ay mabilis na nagsunggaban ni Miko nang halik si Aliyah sa lapit. Mariin at puno ng pananabik na hinalikan at siniin ni Miko ang labi ni Aliyah. Nalaki naman ang mata ni Aliyah dahil doon. Hindi niya magawang makagalaw dahil sa sobrang gulat. Gulat na gulat talaga siya. Hindi niya alam kung gaganti ba siya o ano. Alam ni Aliyah may tama siya ng alak, ngunit hindi pa siya lasing. Alam ni Aliyah ang tamang gagawin, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili. Lalo na nang marahang gumalaw ang labi ni Miko sa labi niya. Pinanggigilan ni Miko ang labi ni Aliyah. Hindi santo si Aliyah. Nararamdaman niya nag-iinit niyang katawan lalo na nang bumaba ang mga halik ni Miko patungo sa panga niya.
Bawat daanan yata na mainit at basang labi ni Miko ay sinisipsip nito. Mariing napahawak si Aliyah sa laylayan ng damit, habang malay na naglalakbay pabalik-balik ang mga palad ni Miko sa bewang at likod ni Aliyah. Napatingala si Aliyah at napapikit ng bumaba ang labi ni Miko sa leeg niya at gigil na sinipsip yun. Walang ibang naririnig sa loob ng kwarto kundi ang matunog na nananabik at gigil na halik ni Miko kay Aliyah. Mahina siya na padaing ng gigil na pinisil ni Miko ang bewang niya. Nalalasing si Aliyah sa bawat haplos at halik ni Miko. Halik na may gigil, ngunit may pag-iingat pa rin na huwag siya masaktan. You like it, don't you? Mapang-akit na tanong ni Miko, ngunit hindi sumagot si Aliyah at nanatili siya nakatingala at nakapikit. Mas nag-init pa ang katawan niya na maramdaman ang matigas na bagay sa inuupuan niya. Mas nag-init ang paligid nilang dalawa, puno ng pagnanasa at pananabik. Nalalasing talaga si Aliyah. Kakaibang kiliti ang naibibigay ni Miko sa bawat halik at haplos nito. You want this, Nang aakit muling tanong ni Miko. Nang maramdaman ni Aliyah ang pag-aalis ni Miko sa bestida na suot niya, ay tila siya nagising at bumalik sa sarili. Mabilis na tinulak ni Aliyah si Miko at nanghihina na tumayo sa pagkakaupo. Hinahapo niyang tinignan si Miko na ngayon ay halatang dismayado sa nangyari. Tumango-tango ito at nag-iwas ng tingin kay Aliyah. Kitang-kita ni Aliyah ang sakit na dumaan sa mata ni Miko. Sakit na hindi niya gustong makita. Hindi alam ni Aliyah, handa na siyang sumuko. Handa na siyang isuko ang sarili kay Miko. Si Miko na mahal niya. Si Miko na inalagaan at mahal siya. Si Miko na kakaibang-kakaiba sa dati niyang kinakasama. Ngunit hindi napigilan ni Aliyah ang sariling matakot at magulat. Ngunit mas hindi niya yata gugustuhin na makitang masaktan si Miko dahil ang pinipigilan niya ang sarili niya. Pinanood ni Aliyah si Miko na tumayo sa pagkakaupo sa sahig. Tumango-tango itong tumingin sa kanya. Mapait itong ngumiti na siyang kinakurot ng puso ni Aliyah. Natatakot siya ngunit ayaw niya magsinungaling pa. Okay, I understand that you don't want me. Naiintindihan ko, sorry. Emosyonal na sabi ni Miko. Hindi pa nakakasalita si Aliyah ay naglakad na paalis si Miko patungo sa pintuan ng kwarto. Gulong-gulo at naiiyak na si Aliyah sa totoo lang. Sunod-sunod na iling ang ginawa niya bago pa tuluyang makalabas ng kwarto si Miko, ay hinabol na ito ni Aliyah. Hinawakan ni Aliyah ang kamay ni Miko upang pigilan ito. Natigilan naman si Miko at hinarap si Aliyah na ngayon ay nakikitaan niya ng takot at kaba sa mukha. If you don't like me. Hindi na natapos ni Miko ang sasabihin nang biglang halikan siya ni Aliyah. Napayuko siya dahil hinapit ni Aliyah ang leeg niya. Gusto Miko. Maluhaluhang sabi ni Aliyah. Natakot lang ako, pero gustong-gusto kita, Miko. Gustong-gusto ko ang mga halik at haplos mo, ang pagmamahal, ang alaga at mga yakap mo. Dire-diretsyong sabi ni Aliyah. Titig na titig si Miko habang sinasabi ni Aliyah yon. Malaking napangisi si Miko at hindi na siya nag-aksaya ng oras pa. Mabilis niyang binuhat si Aliyah at sinandal ito sa likod ng pintuan. Niyapos naman ni Aliyah ang mga binti sa bewang ni Miko, habang ang dalawang braso naman niya ay nakayakap sa leeg nito. Mapusok at sabik na hinalikan ni Miko si Aliyah na siyang buong puso naman na sinuklian ni Aliyah. Pagod na siyang magtago, pagod na siyang magsinungaling, at pagod na siyang pakaitan ang sarili niya. Ngayon na lamang siya sumaya. Ngayon na lamang niya nadama ang totoong pagmamahal at pag-aalaga. At hindi niya kaya na mawala pa yon. Hindi kaya ni Aliyah na mawala si Miko sa kanya. Kinabukasan ay maaga nagising si Aliyah. Hindi siya makapaniwalang may nangyari sa kanila ni Miko. Nakahiga pa rin siya sa kama ni Miko habang nakasiksik sa kanya ito at yakap na yakap siya. Sa sobrang higpit ng yakap ni Miko sa kanya, ay hindi man lang magawang makatayo o umalis ni Aliyah. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ni Miko oras na magising ito sa totoo lang. Good morning. Bulong na bati ni Miko kay Aliyah.
Naramdaman niya pa ang maliliit na halik nito sa pisngi niya. I love you so much, my wife. Malambing pa nitong sabi. Nanlaki naman ang mata ni Aliyah sa narinig. Ha? Wife? Takang-taka niyang tanong. I know, hindi pa tayo kasal. But trust me, wife. Handa akong pakasalan ka ngayon kung gugustuhin mo agad. Seryosong seryoso na sabi ni Miko. Marahan na pinaharap ni Miko si Aliyah. You are my girlfriend now, right? Paninigurado na tanong ni Miko. The moment you agree, sinabi ko sa'yo na magiging tayo, hindi ba? Oo. Sagot ni Aliyah. Ngumiti naman si Miko dahil doon. Pero sigurado ka ba? Hindi ba lasing ka lang? Sunod-sunod na tanong ni Aliyah. Of course. Punot noon na sagot ni Miko. Walang pag-aalinlangan. Lasing ako, pero alam kong ginagawa ko. Alam kong sinasabi ko. Sabi ni Miko at bumuntong hininga. Marahan itong hinapit si Aliyah at mas mahigpitan niyakap ito. Marahan na hinalik-halikan ni Miko noon ang kasintahan. I love you, Aliyah. Totoo lahat ng to. Walang halong biro. Mahal kita. Ikaw lang. Wala nang iba. Hindi napigilan ni Aliyah ang umiti at marahan ding yumakap kay Miko. May kaunting takot at pangamba pa rin sa puso ni Aliyah. Ngunit ang marinig niya malambing at seryosong mga salita ni Miko ay tila nabura yata ang lahat ng yon. Miko, malambing na tawag ni Aliyah sa kasintahan. Mahal kita. Malambing at emosyonal na sabi ni Aliyah. Gusto niyang maiyak. Sobrang saya ng puso niya. Kakaibang pagmamahal at pagpapahalaga talaga ang naramdaman niya kay Miko. Pakiramdam na akala niya ay hindi na niya mararamdaman. Sino ba namang mag-aakala, may magmamahal, mag-aalaga at tatanggap sa katulad niyang katulong at single mom lang. Kaya hindi mapigilan ni Aliyah ang maging masaya ng sobra. I know, wife. Malambing na sabi ni Miko at mas humigpit ang yakap nito kay Aliyah. Alam ko noon pa. I know na you love me, but you're just scared. But it's fine at least. Ngayon, sabi mo na. Ngiting-ngiti na sabi ni Miko. Thank you, Aliyah. Thank you for being brave after saying that. Thank you for loving me. Emosyonal na sabi nito. Naibaon naman ni Aliyah ang mukha sa dibdib ni Miko at tuluyan ang naiyak. Mahal niya talaga si Miko. Mahal na mahal, higit pa sa inaakala ni Aliyah. 2 buwan na lumipas, simula na maging silang dalawa. Masasabi ni Aliyah ang masayang relasyon nila ni Miko, lalo na ang kambal. Dahil gustong-gusto talaga ng kambal maging ama si Miko. Sobrang saya ni Aliyah. Si ilang taon niyang nabubuhay ngayon. Ngayon lang siya naging masaya ng sobra-sobra. Sayang hindi niya akalaing mararanasan pa pala ng isang katulad niya. Pwede ba ako mag-day off? Tanong ni Aliyah sa kasintahan habang niyakap siya nito. Tulog na ang kambal at nasa kwarto silang dalawa ngayon ni Miko. Nakayakap si Miko kay Aliyah habang nakahilig naman ang katawan ni Aliyah sa katawan ni Miko. Nanonood silang dalawa. Mahal, oo naman. Nakangiting sagot ni Miko. Hindi ba sinabi ko rin sa'yo, kahit huwag ka na magtrabaho bilang katulong, ayos lang. Dagdag na sabi ni Miko. Napanguso naman si Aliyah. Napangiti naman lalo si Miko dahil doon. Oo na, hindi na kita pipilitin. Sabi ni Miko at napailing. Bakit pala gusto mo ng day off, mahal? May lakad ka ba? Pagod? Gusto magpahinga? Sunod-sunod na tanong ni Miko. Hindi naman. Napansin ko lang kasi na halos 1 taon na rin pala simula ng manirahan at magtrabaho ako sa'yo. Ni minsan, hindi ko man lang naigala ang kambal. Sagot ni Aliyah. So, gagala kayo bukas sa mga bata? Paniniguradong tanong ni Miko. Tumango naman si Aliyah bilang sagot. Sorry, hindi ako makakasama. Paghingi ng paumanhin ni Miko. Ngumiti naman si Aliyah at yumakap sa kasintahan. Okay lang, huwag ka na mag-alala. Alam ko namang mahalaga din ang trabaho mo, tsaka gusto ko lang talagang igala at bilhan ng mga gamit ng mga bata kaya kami mamamasyal. Paliwanag ni Aliyah. Tumango naman si Miko. Use my card, mahal. Alok ni Miko. Umiling naman si Aliyah at ngumiti. No, may pera ko. Gusto ko rin silang gastusan na pera ko mismo. Ngiting-ngiti na tanggi ni Aliyah. Tumango na lamang si Miko at hindi na nakipagtalo pa.
Naiintindihan niya naman yon kahit ayaw ni Miko na gumastos pa si Aliyah dahil handa naman siyang sagutin ng gastos sa mag-iina, ay hindi na siya nakipagtalo lalo na alam niya rin ang nararamdaman ni Aliyah kaya hinayaan ni Miko ang gusto ng kasintahan. Kinabukasan, bandang magtatanghali pa lamang ay ayos na mag-iina. Ngiting-ngiti na tinignan ni Aliyah ang kambal na binihisa niya ng ternong damit. Let's go. Yaya ni Miko sa kanila. Ihahatid lang sila nito bago ito dumiretso sa trabaho. Hinawakan ni Aliyah ang kamay ng kambal at ginaya na ito palabas ng bahay. Message me if something happened or you need anything, okay? Paalala ni Miko kay Aliyah nang maihatid sila nito sa entrance ng mall. Sige, salamat. Nakangiting sabi ni Aliyah. Mabilis niyang pinatakan sa halik ng labi ang kasintahan. Kita naman ni Aliyah ang magandang ngiti ni Miko dahil doon. Ingat mahal, paalala ni Aliyah. Ngumiti naman na mas malaki si Miko. Kayo rin, mahal. I love you. Malambing na sabi ni Miko. Jerica and Jerica, ingat mga anak, okay? Paalala naman ni Miko sa kambal. Yes po, Papa. Nakangiting sagot ng kambal. Sa tuwing naririnig ni Aliyah na tinatawag ng kambal si Miko na Papa, ay hindi mapigilan ni Aliyah ang mapangiti dahil doon. Hanggang ngayon, ilang buwan na nakalipas, ay hindi pa rin makapaniwala si Aliyah na tanggap ng kambal si Miko bilang ama ng mga ito. Ingat po! Bilin pa ng kambal bago tuluyang umalis si Miko. Nakangiti naman na pumasok ng mall ang mag-iina. Halos kalahating oras na rin sila nag-iikot mag-iina. Nakarating na sila sa ibang mga palaruan sa mall at hinayaan ni Aliyah na maglaro ang kambal ngayon. Dahil ngayon naman ay nasa department store sila ng mall at hinahayaan niya na ang kambal bumili ng gusto ng mga ito. Bilang ina, napakasarap at saya sa pakiramdam ni Aliyah na kaya niyang bilhan ng mga anak niya ng mga gusto ng mga ito ngayon na walang ibang isipin na bayarin. Ma, bakit po wala Papa Miko? Tanong ni Jerry kay Aliyah habang namimili ng damit na ibibigay si Aliyah kay Miko. Naisipan niya kasing regaluhan ng kasintahan. May work si Papa, sagot ni Aliyah. May bibilhin pa ba? Hindi natapos ni Aliyah sasabihin na lingunin niya ang gawin ng kambal ay sa likod siya ng mga ito napatingin. Gulat na gulat niyang tinignan ang mukha ng dating kinakasama. Ali. Tawag sa kanya nito at dali-daling lumapit sa kanila. Agad namang itinago ni Aliyah ang kambal sa likuran niya. Mga anak, hindi niyo ba namiss si Papa? Tanong pa ni Yuri sa kambala. Hindi naman sumagot ang dalawa. Kita ni Aliyah ang sakit at pagkadismaya sa mukha ni Yuri. Anong kailangan mo? Iyon agad na naging tanong ni Aliyah. Sa halos 1 taon na lumipas simula na magkagulo sila ni Yuri at palayasin sila nito, ay piliin nito ang kabit nito ay hindi akalain ni Aliyah na makikita pa pala niya ang dating kinakasama. Kung noon ay may kakaiba pa siyang nararamdaman, kakaiba na ngayon. Dahil katiting na pagmamahal, wala nang maramdaman si Aliyah kay Yuri. Ali, it's been a while. Hindi mo malang ba ako kakamustahin? Tanong ni Yuri. Nakangiti ang labi nito. Hindi napigilan ni Aliyah ang mapairap. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng kambal ng mukha si Yuri para kausapin pa siya. Nagka-amnesia ka ba? Inis na tanong ni Aliyah. Ano nakain mo't may kambal ng mukha ka pa para kausapin at lapitan ako? Tanong ni Aliyah. Ramdam niya mahigpit na hawak ng kambal sa likuran niya, kung kaya't mas naiinis siya at nawawala ng pasensya. Na maski anak nilang dalawa ay ayaw na sa totoong ama ng mga ito. Paano pa kaya siya? Ali, hinanap ko kayo. Sabi nito. Walang pakialam si Aliyah sa sinabi nito. Pero hindi ko kayo nakita, Ali. Nagsisisi na ako. Hindi ko ginusto lahat. Natukso lang ako. Dahilan pa ni Yuri. Peke namang natawa si Aliyah. Natukso? Sira ulo ka ba? Yuri, ilang taon mo na ako niloloko. Kung di ko pa malalaman, hindi ka aamin. Ang kapal din ng mukha mo, no? Pinalayas mo kami mag-iina sa sarili kong bahay tapos sasabihin mo ngayon, hinahanap mo kami? Na ano, nagsisisi ka na? Dire-diretsong sabi ni Aliyah. Pilit niyang pinipigilan ang sariling sumigaw dahil sa galit. Ayaw niyang gumawa ng gulo at mas lalong ayaw ni Aliyah na masaksihan ng kambal ang ganoong bagay. Bakit? Nasaan ang kabit mo, ha?
Iniwan niya ako. Sagot nito, tunog nakakaawa. Ali, ikaw ang mahal ko. Kayo ng mga anak natin. Nagmamakaawa ang tinig nito at manghahawakan siya nito at mabilis siyang napaatras. Ali, maawa ka naman sa akin, oh. Please, balikan mo naman ako. Pakiusap pa nito. Mahal na mahal ko kayo ng kambal. Dagdag pa ditong sabi. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Aliyah si Yuri. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Hindi niya nga alam bakit minahal niya ang ganitong klaseng lalaki. Baliw ka rin pala. Seryoso na sabi ni Aliyah. Sana, bago ka gumawa ng kalokohan, inisip mo kami. Ano, ngayon iniwan ka na ng kabit mo, babalikan mo kami? Na anong tingin mo sa amin mga alagang hayop na kapag binalikan ng amo kusang sasama? Galit na sabi ni Aliyah. Sobrang sama ng loob niya. Ayos na siya, masaya na siya, at mahal na ni Aliyah si Miko. Tapos ngayon, kailan ayos na ang lahat tsaka bumabalik si Yuri. Yuri, pwede ba tumigil ka na? Mabuhay ka na lang ng sayo o di kaya humanap ka ng babae mo wala akong pakialam. Masaya at maayos na kami ng kambal. Hindi ka na namin kailangan kaya pwede ba? Lumayo ka na lang tulad ng pagtataboy mo sa amin nun. Seryosong seryoso na sabi ni Aliyah, akman tatalikod na sana siya at hawak ang dalawang kambal sa magkabilang kamay niya nang hablutin siya bigla ni Yuri. Malakas ang pagkakahablot nito, persahan dahilan para mabitawan ni Aliyah ang kambal. Ano ba? Galit na sigaw ni Aliyah. Hindi na niya napigilan ng sarili, lalo na natumba ang kambal sa pagkakahila ni Yuri sa kanya. Bakit ba ayaw mo bumalik ka? Ano, may bago ka na ba? Sino ka ba sa tingin mo? Tingin mo ba may magmamahal pa sa'yo? Single mom ka. Sinong papatol sa isang katulad mo, ha? Sunod-sunod na pangiinsulto ni Yuri kay Aliyah. Sobrang higpit ang pagkakahawak ni Yuri sa braso ni Aliyah, namumula na yon. Ano ba, bitawan mo nga ako? Galit na utos ni Aliyah. Ano naman ang pakialam mo kung may bago ako? Matagal na tayong tapos. Nang palayasin mo kami at piliin mo ang kabit mo, wala ka na talagang babalikan. Gigil na sigaw ni Aliyah at pilit na nilalabanan si Yuri. Pinagtitinginan na sila. Ang ibang namimili ay tumigil sa paglalakad habang ang iba ay nagtatawag ng tulong. Bitawan niyo si Mama! Sigaw ng kambal at pilit na tinutulak ang sariling ama. Ano, pati mga anak ko ilalayo mo sa akin? Sigaw ni Yuri at mas sumigpit ang hawak sa braso ni Aliyah, parang mapuputol na yon. Huwag nga ako. Wala nang magmamahal sa'yo. Kaya bumalik ka na lang sa akin. Sigaw nito. At manghihilahin nito ng persahan si Aliyah paalis sa matigilan nito at malakas na tumalisik sa sahig dahil sa malakas na suntok. Gulat ang lingon ni Aliyah ang sumuntok bigla kay Yuri. Miko! Utal niyang tawag sa pangalan ng kasintahan. Ano pang ginawa sa'yo ng gagong yan? Seryosong-seryoso na tanong ni Miko. Kalmado ang boses nito, ngunit kitang-kita ni Aliyah ang galit sa mata nito. Tell me, mahal. Pakiusap ni Miko. Gago, sino ka ba? Sigaw na tanong ni Yuri na kakatayo lang mula sa pagkakabagsak. Hinarap naman ni Miko ito habang si Aliyah naman ay niyakap ang kambal na ngayon ay umiiyak na. Gustong pigilan ni Aliyah ang dalawa lalo nang dumadami ang tao sa paligid nila. Gusto niya magtaka dahil wala pa rin dumadating na security hanggang ngayon. I'm his boyfriend. Sagot ni Miko. Seryoso ang aura nito. Ikaw bang walang kwenta niyang ex? Oh, ba't ba ako nagtatanong pa? Halata naman. Nang iinsulto na sabi ni Miko, halatang sinasadya nito yon. Galit nang umisi si Yuri at nilapitan si Miko. At man susuntukin sana nito ng malakas si Miko, ngunit naunahan na ito ni Miko, dahilan upang muling bumagsak si Yuri sa sahig. Nang humarap ito at dumudugo na ang uso nito. Napangisi si Miko dahil doon. Huwag ka na ulit makakalapit sa pamilya ko. Mariin na pagbabanta ni Miko. Dahil oras na lumapit ka pa, hindi lang yan ang matatamo mo. Talaga makikita mo sa sarili mo sa bilangguan. Seryosong-seryoso na sabi ni Miko. Saktong dumating ang mga security na siyang dinampot agad si Yuri. Agad naman dinaluhan ni Miko ang mag-iina. Let's go home. Yaya ni Miko at pilit na ngumiti. Marahan naman tumango si Aliyah bilang sagot, nasa kambalang atensyon nito. Inalalayan na lamang niya ito hanggang sa makarating sila sa sasakyan. Gabi na at napatulog na ni Aliyah ang kambala.
Buti na lamang at matalino ang kambal at naunawaan agad ang mga ito ang paliwanag ng ina. Kumusta? Tanong agad ni Miko na makabalik si Aliyah sa kwarto nilang dalawa. Pagod na nahiga si Aliyah sa tabi ni Miko na siya niyakap agad ang kasintahan. How are you? Tanong ni Miko kay Aliyah. Gusto niya makipagbalikan. Sabi ni Aliyah. Ramdam niyang natahimik si Miko. Humigpit din bigla ang yakap nito sa kanya. Pero ayoko. Dagdag niyang sabi at tinangala ang kasintahan. Kitang-kita ni Aliyah ang pangamba sa mga mata ni Miko. Ngumiti siya. Ikaw ang mahal ko, Miko. Kaya kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Malambing na sagot ni Aliyah. Titig na titig sila sa mata ng bawat isa. Ikaw na lang. Ikaw palagi. Dagdag na sabi ni Aliyah. I love you. Emosyonal at malambing na sabi ni Miko. Mahal na mahal kita, Aliyah. Thank you for choosing me. Sabi pa nito, malaking-malaki ang ngiti nito. Natuwa naman si Aliyah dahil doon. Marahan niyang inilapit ang mukha sa mukha ni Miko at hinalikan ang labi nito. Mabilis na halik lamang dapat yon, ngunit akmang bibitaw na sana si Aliyah nang hawakan ni Miko ang ulo niya at mas idiniin ito ang halikan nilang dalawa. Napangiti naman si Aliyah dahil doon at masayang tinugunan ang mga halik ni Miko sa kanya. Nung una, marahan at malambing ang mga halikan nilang dalawa hanggang sa naging mapusok at marahasyon. Ang mga palad ni Miko ay gumagapang sa buong katawan ni Aliyah na siyang malayang hinahayaan niya naman yon. Mahal na mahal kita. Sabi muli ni Miko na saglit humiwalay sa halikan nilang dalawa. Kundi pa ito hihiwalay ay tuluyan yata silang kakapusin ng hininga. Mahal na mahal din kita, Miko. Hinahapon na sabi ni Aliyah. Halos kapusin na talaga siya ng hininga. Gigil na naman sa kanya si Miko. Hindi talaga alam ni Aliyah ano bang meron sa kanya at baliw na baliw sa kanya ang nobyo. Just wait, mahal. Pakiusap na sabi ni Miko habang hinahaplos nito ang mukha ng kasintahan. Papakasalan kita. Totoo to. Hindi lang basta pangako. Magpapakasal tayo, okay? Pangako nitong sabi. Ngumiti naman si Aliyah at tumango bilang pagpayag. Wala na naman siyang balak na iba pa. Si Miko na ang gusto niyang makasama hanggang dulo. Habang buhay, wala nang iba. Dahil siguradong sigurado na si Aliyah at Miko sa isa't isa. Handa na silang pakasalan ng isa't isa. Wala nang iba. Sila lang dalawa. Isang buwan na lumipas at laking pasalamat ni Aliyah na hindi na nagugulo pa si Yuri. Nahanap sila nito ngunit nagawa agad ang paraan ni Miko para hindi na ito manggulo pa. Iha, ilang taon ka na nga ulit? Tanong ng ina ni Miko sa kanya. Nasa bahay sila ngayon ng magulang ni Miko. Birthday kasi ng ina nito. 25 years old po. Simpleng sagot ni Aliyah. So, 5 years ang gap niyo ng anak ko. Paninigurado ng ina ni Miko. Tumango si Aliyah. Opo, bakit po? Takang tanong ni Aliyah. So, kung ikakasal kayo ngayon at next year pa kayo magkakaanak. Hindi natapos ng ina ni Miko ang sasabihin na mabilis na tumayo si Aliyah at nagtatakbo papunta sa lababo sa kusina at doon naduwal ng sunod-sunod. Ilang araw na siyang suka ng suka sa totoo lang. Hindi naman siya nagtataka dahil panay halo-halo na kung ano-anong kinakain niya. Maski sino yata ay magsusuka talaga. Hey, Iha! Malambing na tawag sa kanya ng ina ni Miko. Sumunod pala ito. Are you okay? Nag-aalala nitong tanong. Okay lang po. Nanghihinang sabi ni Aliyah pagkatapos niya maghilamos. Inabutan naman siya ng tissue ng ina ni Miko na siyang pinunas naman niya agad. Ay, panay lang po sa dyan suka ko nitong nagdaan na araw. Para po bang bumabaliktad lagi ang sikmura ko. Tingin ko nga po gawa kung ano-anong pinagkakain ko nitong nagdaan na linggo kaya ganito nararamdaman ko. Paliwanag ni Aliyah. Takang-taka na napatingin si Aliyah sa ina ni Miko nang hindi ito magsalita. Titig na titig lamang ito sa kanya na may malaking ngiti sa labi. Hindi tuloy mapigilan ni Aliyah ang hindi kabahan. Bakit po? Takat kabado niyang tanong. Come with me. Nakangiti nitong yaya at tumalikod na. Kahit ayaw sana ni Aliyah sumunod dahil kinakabahan siya, ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Where are you going?
Takang tanong ni Miko na makasalubong nila ito. Ma'am, saan niyo dadali ng girlfriend ko? Inirapan naman ng ina ni Miko ang anak. Huwag kang OA, doon ka nga sa daddy mo, samahan mo siya makipaglaro sa kambal. Utos ng ina ni Miko at hinawakan ng kamay ni Aliyah at hinila na ito sa kung saan. Wala naman nagawa ang dalawa kundi sumunod sa ina ni Miko. Nang makarating sila sa isang kwarto ay saglit na wala ang ina ni Miko. Agad din naman itong bumalik dala ang isang bagay. Pregnancy test po? Hindi mapigilan ni Aliyah magulat. Bakit po? Anak, baka kasi buntis ka. Sagot ng ina ni Miko. Ang aliwalas talaga ng mukha nito, halatang sayang-saya. Akala ko mag-aantay pa ako ng 1 taon bago magkaapo sa anak ko ngayon. Yung pala buntis ka na. Excited pa nitong sabi. Hindi pa naman po sigurado. Sabat ni Aliyah. Ayaw niyang umasa agad ang ina ni Miko. Hindi naisip na Aliyah na buntis siya, lalo na madalas naman talaga siyang may craving sa pagkain kahit hindi siya buntis. Well, for me, sure na ako, pero yeah, para makapanigurado tayo ng maayos, take the test. Seryoso na sabi ng ina ni Miko at inilagay ang pregnancy test sa palad niya. Go na, wala namang masama, iha. Kumbinsi pa ng ina ni Miko. Ngumiti naman si Aliyah at pumasok na sa bathroom ng kwarto. Kinakabahan siya sa totoo lang. Dalawa lang ang maaaring resulta at hindi niya sigurado alin ang magiging reaksyon ni Miko dahil dalawa lang din ang magiging sagot nito sa kanya oras na may resulta na. Nanginginig na lumabas ng bathroom si Aliyah at inabot ang PT sa ina ni Miko. Hindi niya tinignan yon dahil sa kaba at takot na nararamdaman. Chill, iha. Pagpapakalma ng ina ni Miko. Kahit ano naman ang resulta nito, mahal ka ng anak ko. Sabi pa nito. Nanlalambot naman na naupo si Aliyah sa gilid ng kama at nilingon ng ina ni Miko na ngayon ay sinisilip ang resulta. Kitang-kita ni Aliyah na nanlaki ang mga mata nito. OMG! Buntis ka, iha! Malakas itong sigaw. Napatayo si Aliyah sa pagkakaupo. Nagtatalo na niyakap siya ng ina ni Miko. OMG! May apo na ako! Buntis ka! May anak na kayo ng anak ko! Tuwang-tuwa na sabi ng ina ni Miko habang yakap-yakap siya nito. Naiiyak naman si Aliyah. Hindi niya akalaing pagkatapos ng halos 6 na taon, magiging ina na naman siya at sa oras na yon ay nasa tamang lalaki na siya. Sabay silang napalingon ng ina ni Miko nang bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang ama ni Miko tsaka na rin si Miko kasama ang kambal. Kunot noong binigay ni Miko kay Aliyah. What's happening here? Takang-taka na tanong ni Miko at nilapitan ng kasintahan. Kinuha naman ng ina ni Miko ang kambal. Ako nang bahala sa kambal, iha. Mag-usap muna kayong dalawa. Ngiting-ngiti na sabi ng ina ni Miko. Bago pa siya makasagot, ay nahila na palabas ng ina ni Miko ang kambal kasamang asawa nito at sinara ang pintuan ng kwarto. Wala namang nagawa si Aliyah at tumingin sa kasintahan na ngayon ay takantaka ang mukha. Ngunit imbes sumagot, si Aliyah ay binigay niya kay Miko ang piti na hawak. Kinuha ni Miko yon, ngunit nagtataka pa rin ang mukha nito. What is this? Taka nitong tanong. Halatang halata sa mukha ni Miko na wala itong alam. Natawa naman si Aliyah dahil doon. Ano sa tingin mo? Tanong ni Aliyah. Ito? Tanong ni Miko, naninigurado. Sunod-sunod at tumango si Aliyah bilang sagot. Kita niya ang panlalaki ng mata ni Miko nang ma-realize ito kung ano yon. Dahil, you are pregnant. You are pregnant, right? Paninigurado pa nito. Ngiting-ngiti naman na tumango bilang sagot si Aliyah, naiiyak na siya. I'm pregnant. May baby na tayo. Naiiyak na sabi ni Aliyah. Mahal, dahil mahal na mahal kita, Aliyah. Tila naubusan yata ng salita si Miko, gulat na gulat talaga ito. Gusto nitong asarin ni Aliyah sa totoo lang. Gulat na gulat ang mukha nito kahit alam nilang parehas na mabubuntis naman talaga siya ni Miko. Madalas silang gawin ang bagay na yon at wala silang proteksyon tuwing ginagawa yon. Niyakap naman ni Miko ang kasintahan na mahigpit sa Aliyah. Pakasal na tayo, please. Gusto ko kapag manganganak ka na, asawa na kita. Yaya ni Miko. Sobrang emosyonal nito.
Papakasalan mo naman ako, hindi ba? Tanong pa ni Miko. Napangiti naman si Aliyah at tumango. Yes, papakasal ako sa iyo, mahal. Sagot niya. Thank you. Oh God. I love you so much, Aliyah. Mahal na mahal kita. Ikaw lang, wala ng iba. Ikaw lang palagi habang buhay. Mahal na mahal ko, my wife. Malambing at madamdami na sabi ni Miko. Napangiti naman lalo si Aliyah at mas humigpit ang yakap kay Miko. Ibinaton niya ang mukha sa dibdib nito habang dama niya ang panipaghalik ni Miko sa tuptop ng noo niya. Sobrang saya ng puso nilang dalawa. Sobrang sarap ng pakiramdam nila ngayon. Yakap-yakap nila ang bawat isa at magkakaanak pa sila. Sa buong buhay ni Aliyah ay ngayon lang niya nahanap ang payapa at pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Ganoon din si Miko. Pareho nilang hindi inaasahan na makikilala nila ang isa't isa. Pareho nilang inaakala na wala ng pag-asawa ang pagmamahal na meron sila. Ngunit sa huli, ay natagpuan nila ang isa't isa sa tamang panahon, sa tamang oras at sa tamang tao. Na sigurado at walang iba. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi ka sasaktan palagi. Ang pagmamahal ay bibigyan ka ng kapayapaan at kalayaan. Dahil ang pagmamahal ay dapat malaya, payapa at masaya, hindi sakit at puro hinanakit. Sa huli ay ikinasal si Miko at Aliyah. Isinilang ang anak nilang babae at namuhay masaya ang pamilya nila kasama ang kambal. Dahil sa huli ay sigurado at pinili na nila ang isa't isa. Wala nang iba at ang isa't isa lang palagi. Pagmamahal na may tiwala, kalayaan, kapayapaan, at pagmamahal na walang hanggan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Mabilis ang ginagawa